So what's up everyone? Samahan nyo ako ngayong araw mag road trip. Pupunta ako na Antipolo ngayon. Gusto ko makakita ng sightseeing. Gusto ko sa maraming puno para makalanghap ng fresh air and makapag-unwind naman. Since Saturday ngayon, weekend, day off. And magkwentuhan na rin tayo habang nasa biyahe. So let's talk about gratitude. O pasasalamat. Naisip ko, it's very easy for us na makita yung negativities or yung mga di magagandang bagay. Nakakalimutan kong magpasalamat sa umaga. Nakakalimutan kong maging grateful. And it's a blessing na binigyan ka ng pagkakataon huminga, makabangon muli. But I'm very guilty of it na nakakalimutan ko maging grateful. It's easier for me to see the negativities and yung mga pangit na outcome kesa sa kung ano yung meron ako ngayon, kung ano yung ano bang meron talaga ngayon nasa harapan ko, yung blessings. I understand naman kasi primal instinct natin siya na makita yung worst or negative scenarios kasi survival instinct natin siya para mabuhay, makaligtas sa masama, mapalayo tayo sa masama. Pero in this modern world, I think na hijack na siya dahil we're living in comfort na see? And if all of the things that you needed is fulfilled, nag-worry ka sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat i-worry. Ito, tulad na to. Matagal ko na talagang gusto mag-vlog, gusto ko mag-video, gusto ko i-document yung sarili ko. But I have this thoughts na baka di ko kaya, hindi maganda yung maging outcome, or baka walang manood, something like that. Puro negativities. What if? Puro what if. Imbis na nagawa ko, napapatagal ko yung proseso. But now, I denied myself na gawin ko talaga to. And let's see what will happen. Kaya balik tayo sa gratitude, balik tayo sa pagiging grateful. Ang pagiging grateful, para siyang simple task na kailangan mo gawin araw-araw, like pag-toothbrush, pagligo, paghugas ng pinggan. So necessary task siya or necessary action siya na kailangan mong ma-execute sa mind mo. Kasi once na ma-neglect mo yan, di mo mamalayan, depressed ka na. Di mo mamalayan, malungkot ka na. Di mo mamalayan, hindi mo na nakikita yung mga nasa paligid mo o yung mga mahalaga at mga blessings na na-receive mo pala. Parang simple task talaga siya. Like, pag di ka nag-toothbrush ng isang linggo, masisira ang ngipin mo. Pag di ka naligo, babaho ka. So, ganun din yung pagiging grateful. Pag-practice ng gratitude every day. So you need to be vigilant and you need to be aware always and conscious na you need to be grateful. We need to be grateful kasi doon natin nakikita yung mga blessings na natatanggap natin. Darating yung challenges and darating yung times na ka-questionin mo yung sarili mo dahil sa negative experiences. For me, personally, recently, namanikan ako. So I tried to propose to my ex-girlfriend since 8 years na kami. And kinausap ko yung parents ko. Sabi ko, ma, samahan niyo ako, makamanikan ako. And natuwa yung parents ko, natuwa yung mama ko kasi alam mo yun, asawas ng edad na ako And natuwa sila. But unfortunately, nung dumating yung time na pamamanikan, nireject ako nung girl kasi hindi kami aligned. Since she is born again and I'm a Catholic, big deal sa kanya yun. And I think di lang din naman fate. Assumption is hindi pa siya ready. And na bigla rin siya sa desisyon kong yun. Noong una, nalulungkot ako, broken hearted din ako like that. Pero umipas yung panahon, nakikita ko rin na kailangan ko maging grateful kasi dinirect ni God yung pangyayaring yun dahil maybe hindi siya para sa akin, hindi talaga ako para sa kanya. I don't know. I need to be grateful on that
although negative siya, dahil merong emotions, merong heartbreak, everything happens for a reason. Especially si God, may plano naman sa atin, may plano sa akin, may plano sa kanya. That's the problem on my end, kasi choleric ako eh. I want to control things. I want to see the end result palagi. Ayoko maging uncertain. Gusto ko, alam ko yung mangyayari kasunod. But the problem of that, nagiging attached ako. Nagiging hindrance siya sa faith. Kasi I want to control everything. I want to know the outcome of that experience, you know. So, instead na magtiwala ako, tapos pinipilit kong mangyari yung isang bagay, which is ako din nahihirapan, kaysa mag-let go ako na, okay God, let go and let God. Let go and let God. Let go and let God. Everything will happen for a reason. Ano ba ginagawa ko ngayon? Sa biyahe, sinishare ko lang yung thoughts ko habang nasa biyahe. Nakikipagkwentuhan sa inyo. Matagal ko na din kasing gusto gawin to, na mag-vlog, mag-share ng thoughts. And as a Christian, for me, my struggle is the prayer life itself. Inconsistent din ako eh. Part of being grateful is prayer life. Kasi kung wala kang prayer life, wala kang silent time, you will have a hard time to contemplate kung ano yung meron ka ngayon, kung ano yung blessings na meron ka ngayon. Kung full of distractions ka, mahihirapan ka makita kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung dapat mo ipagpasalamat. Especially sa social media. Again, I'm very, very guilty of it, na doom scrolling, man. Nauhook ako palagi na doom scrolling. Kahit na nagka-fasting ako for 1 week, 1 month. But after that, mapalik pa rin ako eh. Mapalik pa rin ako sa doom scrolling eh. But I've realized na ang goal naman ay hindi na mag-phone. Ang goal is to have a good relationship with your phone. But yeah, I'm guilty of it. Mayroon akong bad habit sometimes. Pagising ko minsan, kinukuha ko agad yung phone ko instead na mag-pray ako or mag-contemplate. Ginagamit ko kaagad yung phone ko. That's the bad habit that I should heal. Yeah, so wala kang time mag-contemplate, wala kang time maging silent sa distraction ng mundo. Mahihirapan ka makita kung ano yung blessings na meron ka ngayon. Especially sa social media, sobrang daling i-compare yung sarili mo kasi makikita mo ibang buhay ng tao eh. So madedistract ka and subconsciously mapagko-compare mo yung sarili mo. My point is, prayer life is essential for being grateful. At the same time, if we notice na we spend too much time on our phone, we need to fill that void with good habits. Like exercise. Number 1 talaga prayer. And after that, exercise, galaw-galaw. Huwag mo hayaang stagnant. Especially kung trabaho mo BPO or work office, you need to make sure na meron kang time sa exercises. Kasi our bodies are designed to move, to hunt. So, mas lalo tayo na depress kasi stagnant yung lifestyle natin eh. Para tayo nakatali lang, naghihintay ng sweldo. Recognize all of the bad habits that we have and change it. Mga small structures. Pag inalaw mo na yung mabuo yung small habits mo with bad habits, yung buong structure ng pagkatao mo, if you build yourself with bad habits, that's not your best version. Hindi yun yung pinlano o yung blueprint na ginawa sa'yo ni God. So babalik tayo sa prayer life. Prayer life talaga. Ayun yung way na magbabalik sa inner self mo. Yung inner self mo, doon mong makikita yung connection mo kay God. Kung ano yung gusto niya sa'yo. Kung ano yung ultimate goal niya para sa'yo. Well, we need to remember na, kailangan natin magkapera, kailangan natin magtrabaho para makaipon, yumaman, maging successful financially. At the end of the day, iiwan din natin yan. Hindi natin madadala yan.
The ultimate goal is to go to heaven. The ultimate goal is to be with God. Ayan. Masyado ba akong seryoso? The common thing na di ko ginagawa ngayon is prayer talaga. Nawala yung routine ko sa pagdadasal dahil nung naging broken hearted ako. I admit, naging depressed ako after ko mamanikan, tapos na-reject ako. Naging broken ako and nasira yung routine ko sa pag-pray. I allowed myself to be depressed. I allowed the emotions to consume me. Ayun, I ended up being depressed more. Kasi hindi ako lumalabot eternally. Spiritual battle siya eh. This is very therapeutic for me. Dahil right now Saturday, I'm very grateful na I have this ability na magmotor, mag-reflect, mag-unwind. Yan, pupunta ako ng Antipolo ngayon. Ito sa mga trees. Napakaganda ng panahon ngayon, oh. Di umuulan. Sa ibang lugar, binabaha. Sa lower part of the Philippines, binabaha. Pero dito, napaka-blessed natin dahil napakaganda ng panahon. So yeah. Ito pa rin ako, nag-drive. Medyo nakakaramdam ng antok. Okay, back to the road. Bumili lang ako ng tubig, saka nireplace ko lang yung camera sa helmet. Malapit na tayo. Ang ganda ng puno, ang dami. Ito mo ma-appreciate talaga yung nature kapag nasa bundok ka. Very therapeutic talaga kapag lumalabas ka and nakakita ka ng mga greens, trees, banking. So ayaw tumabi, baka mabangga. Yan, dito na tayo. Thank you Lord, nakadating ng safe. Dili pa tayo ng ibang pwesto. Wala nang upuan dun. Hanap tayo ng ibang spot. Wala nang rason sa iba'y tumingin. Inaamin sa panalangin. Ito tayong pinyaw, tayong putas. Ate, kano dito? 20? 30? Dito? 35 na. Ano to, te? Anong tawag dito? Thank you po. So may food trip tayo. Ayan, dito tayo tambay ngayon. Nakababa na ako. Tambay muna tayo dito sa gilid. Ayan, dito tayo magkwentuhan. Minsan kailangan mo lang talagang tumahimik and mag-reflect, mag-contemplate sa anong meron ka ngayon. At the end of the day, we need to remember na ang buhay natin dito ay temporary lang. The ultimate goal ay makapasok sa langit. Ano yung mga takeaways ko ngayon? Prayer life is essential to be grateful. In order to contemplate and to see the blessings, kailangan talaga ng prayer life. Hindi ka magiging grateful kung distracted ka at wala kang time mag-contemplate at magdasal. So, that's all my contemplation and my takeaways at this moment. Thank you for watching and next time ulit sa mga susunod na vlog. Peace!